Pag-ibig ko'y hindi dilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Wala nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Para lang sa'yo. Hey! All right. Which 107.5. How do I begin to tell you about this friend who's like no other? Ever since the day he walked into my life, he's been more like a brother. And every day and every minute, there's a shower of love I feel. Something I used to just imagine, I tell you now it's all for real. That's why I shout for joy, sing his praises. I lift my voice unto the Lord. Shout for joy, sing his praises. I lift my voice unto the Lord. Ah. Now, in case you've forgotten, it's a free gift, you know. It's been an open invitation for every man or woman, every boy or girl, people from every nation, looking up onto the heavens, praising God for what He's done. Ooh, I can hear the motorists singing in their own native tongue. That's why I shout for joy, sing His praises, I lift my voice. I gotta lift my voice into the Lord, sing His praises, I lift my voice unto the Lord. Hey, it's the truth. I'm telling you, it's for real. It's something I believe the whole world should feel. I think we know all the facts. There's only one who wanna put us back on the right track. People in the West, East, and North and South. People who think I'm just running my mouth. It ain't gonna work. I'm never gonna give it up. Telling people what they should know about. Now everybody shout for joy. Now let me hear you. I make a joyful noise. And all the girls and all the boys and get rejoicing. Let the Lord in. Hey, the joy of the Lord is my strength every second of the day. Come into His courts with praise. Yeah. I wanna hear ya. Maybe it's gonna go up your heart, open up on a brand new start. Like He said, when you see, you should find Him, yeah. I believe you know just what I mean. Let me hear the voices go. To the Lord, tell Him all about it. I live
wish. Napakabuti mo, Panginoon. Sa mga oras na ito, tunay nga ng iyong kaharian ang dapat mangibabaw sa aming puso. Ama namin, masunod nawa namin ang iyong kalooban upang sa araw-araw ay pagharian mo ang aming buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mapasa amin nawa ang kaharian mo, Ama. Sa mga oras na ito, ang bawat puso ng isa ay nakikita mo. Nawa sa oras na ito rin ay maghari. Ikaw ang maging hari ng aming buhay. Ngunit lumapit muna tayo na may kababaang loob sa ating Ama at humingi ng kapatawaran. Ama, patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang at kasalanan. Patid kong sa isip at salita at sa aking kinilos ay nakagawa ako ng mga bagay na hindi mo nagustuhan at nagdulot ng pagkakasala. Pagkalinisin mo po ako sa mga oras na ito upang maging instrumento mo lamang sa mabuting balita. Ngayon din, Lord, dalangin ko ang mga makakarinig, ang mga ginising mo sa panibagong umaga. Panginoon, batid mo ang aming mga dinadala, bigat ng kalooban, ano man yung sama ng loob, Lord, mga pagkalito at kawalan ng kapayapaan. In Jesus' name, Lord, alisin mo ito, Lord. At manahan nawa ang iyong banal na Espiritu sa amin, upang ang Espiritu mo at Espiritu namin, Lord, ay magkaisa. Sa isang hangarin na masunod ang iyong kalooban. Sa isang hangarin na ikaw maghari sa bawat gagawin namin, sasabihin, isipin at ikikilos, Panginoon. Ang aking patuloy na pananalangin sa mga taong gusto mong hipuin online na ikaw ang mag-focus sa oras na ito upang ang bawat kahinaan namin ay magkaroon ng kalakasan sa tulong ng iyong mabuting balita. Na ang puso namin sa oras na ito ngayong umaga ay mabinhian ng pagkain spiritual na magpapalakas sa amin upang mga stress, mga problema na harapin namin sa araw na ito, ay Lord, ikaw ang maging inspirasyon namin upang makaya namin. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Maraming salamat. Patuloy kang kumilos, ikaw ang maitaas at mabigyang parangal sa Facebook Live na ito. Ang lahat ng ito'y dalhin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin kang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah.
mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya, o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ang mga tao sa ngayon. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noah. Noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ngayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may 2 lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking gumagawa sa bukid, kunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitoy. Mga kapatid, kung minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, isa pong pinagpalang araw sa inyong lahat. Nawa sa pagising natin sa umaga ay ngitian natin ang mga taong wala nating makikita. Pasalamat tayo sa Diyos. Magpuri sa Kanya sapagkat ang araw na ito ay biyaya mula sa Panginoon. Nawa maghari ang Diyos upang ang mga mabubuting gawa ay ating patuloy na maisabuhay. Huwag tayong pagharian ng kasamaan sa araw na ito o sa mga darating pang araw. Welcome po sa Word of God Daily Gospel na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita sa pamamagitan po ng Facebook. Ginagamit po natin ang Facebook Live. Of course, ng social media. Dapat po kasi na ito ang nagbabiral everyday. Ang salita po ng Panginoon. And ako po si Sister Angelica, taga Bulacan, isa po akong Katoliko. At ang Facebook Live na ito ay simula po noong August 5, 2019. And nawa, kung ano man ang ginagawa natin ngayon, nag-aalmusal, o kung ano man, naliligo, naghahanda para sa pagsisimba, or whatever, magkaroon ng desire yung ating spirit na hanapin ang Espiritu ng Diyos at mag-almusal ng kanyang mabuting balita.
bilang pagkain nating spiritual. Amen. So ngayon po, masasabi po natin na ang ating pong binasa ay mula kay San Lucas. Chapter 17, verses 20-37. Medyo mahaba-haba po yung gospel, no? Kumbaga, pinag-isa na po natin yung November 16 and November 17, Thursday and Friday Gospels. Kasi po, isa lang naman yun. Tuloy-tuloy lang naman yun eh. Kasi yung part 1 nun, tungkol sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. To the following day, ganun pa rin naman ang Gospel. Tinuloy lang, tinapos lang. So, isang live na lang natin to kasi ganun din naman, natutuloy-tuloy din naman tayo eh. So, balikan po natin ang mabuting balita. At tungkol nga po ito sa maitatanong natin sa ating sarili, ang kaharian ng Diyos. Ano ba ang kaharian ng Diyos? Ito ba'y kamukha ng kaharian na nalalaman natin? Ano ba yung mga kaharian na nalalaman natin? Yung malaking building? Or yung bang mayroong mga hari at reyna, mga dama, mga soldiers, yung magaganda, yung mga ginto, ang mga suot nila, magaganda ang kanilang mga damit. Kaharian. Napapanood naman natin yan sa TV, na merong king and queen, na talagang mahahanga ka sa kanila kasi ang gaganda ng suot nila eh, mamahalin. Talagang nandun yung irespeto mo. Gano'n naman tayo, no? Pagka halimbawa, nakakita tayo ng mayamang maganda ang damit, ganda ng kotse, ng bahay, andun yung respect. Kasi parang mas nakakataas sila. Pero, ang kahariang pag-uusapan natin ngayon ay hindi yung kahariang panglupa. Kundi ang kapag-usapan natin o ibibigay sa ating mensahe ng Panginoon ay yung kahariang panglangit. Kasi yung po yung hindi natin napagtutuunan ng pansin. Ang sabi nga, to see to believe, kung ano lang nakikita natin, doon tayo mas na-attract. Halimbawa, gintong sing-sing, na mamahalin, kumikinang, di ba? Nakikita ng mata natin, nagre-register yun sa ating mind na, mamahalin niya, naku, pwede niyang ibenta, tumataas ang niyang value. Pero, dapat nating malaman na sa bawat araw na ginagawa ng Panginoon, mayroon siyang kahariang hinahanap sa atin, na tayo ba ay nandoon na? O baka mamaya labas pa tayo ng kaharian niya. Ito nga, kamukha nito, pag Facebook Live ng mabuting balita, ito'y pag-i-invite ng Diyos sa kanyang kaharian. Ano pong ibig sabihin? Na, ang salita ng Panginoon, ano yan eh, kayamanan. Ang ituturing kasi natin kayamanan sa ating buhay, ay yung kayamanan na maraming pera, maraming properties. Yun ang kayamanan ng tao. Amen? Kasi talagang napaka makapangyarihan ng salapi. Pero, hindi. Ang kaharian ng Diyos, hindi siya nangangailangan ng pera, ng magagandang bahay, mataas na pinag-aralan, ng kasikatan, kapangyarihan, hindi. Sapagkat ang Panginoong Hesus mismo ay nagkatawang tao na hindi naman na-expect na hari siyang darating. Sinila nga siya sa sabsaban, isang sanggol, napakasimple, namuhay ng simple, walang ginawa kundi sundin ang kalooban ng kanyang ama, sapagkat gusto niya laging maghari sa kanya, sa Panginoong Hesus, ang kalooban ng Diyos Ama. Ngayon, sa oras pong ito, itatanong sa atin ng Panginoon, maghahari na ba ako talaga sa buhay mo? Sabi nga, may narinig tayo na ang utos ng hari ay hindi mababali. Na makapangyarihan ng utos ng hari. Kung ganun ang pagtingin natin sa tao, halimbawa hari siya, pag may inutos siya, kailangan sundin mo, hari siya eh. O kaya yung boss mo, kailangan sundin mo siya, binabayaran ka niya, siya yung boss mo. May pagsunod. Kasi nga, na-under tayo eh, sa nakakataas. Ngunit ang kaharian ng Diyos, na yun nga sabi ko, sa panahon ngayon, hindi tayo nagfo-focus, sapagkat ang pinopokus sa atin, ng ating
nasa paligid ay talagang attraction sa mga bagay na material, which is hindi naman masama. Hindi naman masama ang pera, hindi naman masamang yumaman, hindi naman masamang magkaroon ng magandang edukasyon o mataas na edukasyon. Hindi naman masama na magkaroon ka ng bahay, maging sikat kang artista. Lahat yun ay hindi masama. Kung meron tayo noon, pero una sa lahat, pinaghaharian tayo ng Diyos. Kasi ang nangyayari ngayon, kapag meron kang ganyan, yung mga tao na biglang yumaman, sumikat, nawawala na yung paghahari ng Diyos sa kanya. Siya ang nagiging hari ng kanyang sarili. Siya na ang nagiging hari. Kung ibig ko sabihin, yung free will ng tao, yung free will natin, yun ang nagahari. Na-overcome na natin yung paghahari ng Diyos o yung will, o yung God's will. Ang masama pa nga nito, minsan hindi rin tayo nagiging hari. Bukod pala sa nagiging hari tayo ng sarili natin, dahil sa ating pride, yun na lang ang ginugusto natin, hindi na yung kaharian ng Diyos, hindi na yung kalooban ng Diyos, nagiging alipin tayo ng kaharian ng demonyo, ni Satanas. Na yung mga kasalanang meron tayo ginagawang slave. Sila ang nagiging master natin. So lagi ko po yung sinasabi na kung ano man yung mga bagay na kahinaan natin o paulit-ulit na kasalanang ginagawa natin, hindi tayo napaghaharian ng Diyos. Kasi, kung patuloy pa rin tayo sa paggawa sa ating mga kasalanan, nasaan ang Diyos doon? Hindi siya ang nagiging sinusunod natin. Amen? So, di ba natatandaan niyo yung ama namin, yung dasal ay tinuro ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad? Di ba merong part doon ng ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Alam niyo, kapag nagdadasal po tayo ng Ama namin, huwag natin siyang dasalin na parang nagre-recite lang tayo ng tula na wala lang. Kapag dinadasal natin ng Ama namin, ito ay sa puso natin, sapagkat ito yung perpektong dasal na itinuro sa atin ng Panginoong Jesus. Kaya nga yung part ng Ama namin, mapasa amin ang kaharian mo. So, kapag dinadasal natin yun pala ang hinihingi ng Ama namin yung mapasa atin ang kaharian ng Diyos. Hinihingi na nga natin, naghaganap pa siya sa buhay natin. Amen? Kasi, yung bawat part ng Ama namin napakaganda niya. Yung bang, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa at para na sa langit. Diba? Ibig sabihin, maghahari sa atin ang Diyos kung sumusunod tayo sa Kanya. Amen. So, yan ang, sa araw-araw, yan dapat ang dinidesire ng puso natin. Yung magharian tayo ng Diyos at makasunod tayo sa Kanyang kalooban. Kasi ang mga kalooban natin, minsan talagang hindi maganda ang laman yan Minsan, inggit, galit. Kasi kung babase lang tayo sa ating kalooban, bilang isang tao, meron tayong tinatawag na kahinaan. Pagiging likas na makasalanan. Kaya nga pag alam natin na, ayaw ni Lord yan, hindi niya kalooban yan, etong sundin natin yung kanyang kalooban. Pero hindi nga nangyayari yun dahil na-overcome tayo ng paghahari ng ating pride. Sapagkat si Satanas, pride yan Alam niyo, si Satanas talagang pride yan Kaya nga siya nagrebelde sa Diyos dahil sa kanyang pride. Kaya pag tayo ay hindi sumusunod sa utos ng kalooban, mas nangunguna sa atin yung pride kaysa sa love sa Diyos. Which is mahirap yun. Amen? So, pagpatuloy po natin yung gospel. At ang sabi po dito, yun nga, may senaryo na lumapit ang mga pariseyo sa Panginoong Jesus at itinanong kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. So, alam naman natin ang mga pariseyo, mga dalubhasa sa kasulatan, mga saduseyo, lagi nilang tinatanong ang Panginoong Jesus, hindi para alamin ang sagot o ang tamang sagot, alam naman nila ang sagot, kundi para siluin. Naghahanap sila ng butas. Kasi nga, deep inside, galit sila, inggit sila sa Panginoong Jesus. Sapagkat marami ng followers nakakapag-perform pa ng miracles na hindi nila nagagawa. Amen? So, ang sagot ng Panginoong Jesus na
Ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rinig, sapagkat totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Yun nga po yung sinasabi ko na, yung ang inisip ba nating kaharian ng Diyos ay yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesus? Yung po bang tipong nandun na yung pagdating ng Panginoong Hesus na darating siya sa oras at araw na hindi natin alam, as in talagang parang magnanakaw biglaan. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, magbabalik loob ako sa iyo, magbabago ako sa iyo sa year 2024 na, Lord. New Year's resolution ko po 'yan. Hindi pwedeng ganoon eh. Kasi every second na lumalagpas sa buhay natin, pwede anytime. Yun nga lang, may mga nagsasabi, darating, panahon ninuno namin eh. Hindi pa dumadating. Yun nga eh. Ipinapakita ng ating Ama sa Langit na yung kanyang habag na binibigyan pa niya tayo ng pagkakataong magbalik loob. Kasi pag nagbalik na ang Panginoong Hesus, wala na. Kahit sabihin pa natin magsisi na tayo, whatever, itakwila natin mga attachment natin sa mga mundo na nagiging source ng paghati ng atensyon natin sa Panginoon, o nagiging source ng hindi na paghati, minsan nawawala pa talaga ang Diyos dahil sa mga material na bagay na yan. Just imagine yung kinababaliwan ng kabataan ngayong wifi, social media, paano kung wala na yan? Wala na lahat. Wala na yung mga mayayaman, mga magagandang tanak, wala na. Kundi ang paghahari na ng Diyos, yung paghuhusga na ang darating. Ano nang maging reaksyon natin? Amen. Which is, hindi tayo dapat magpatumpik-tumpik o magpabaliwala na, hindi pa darating. Hindi pa yung darating. Ang kamatayan po natin dumadating nga na hindi natin inaasahan eh. Yung bang minsan masasalubong mo yung kakilala mo, ang lakas-lakas, binati ka pa. Pagkatapos after 1 hour, mabalitaan mo na sagasaan, na baril. Iyon po yung ibig sabihin ng ating Panginoon na hindi natin alam ang mga darating sa bawat araw. Kaya nga kung minsan sasabihin natin na, pahiram naman ng pera, tapos sasabihin mo doon sa hiniraman mo, o sige, ibabalik ko sa November 25. Medyo matagal-tagal pa yun, no? Yung pala, November 25, 2029. Diba? Sa katapusan ng mundo. Yun. Hindi natin sure kung darating yung November 25 na yon. Kaya dapat, ngayon palang araw na ito, sinisigurado na natin na itong araw lang na ito tayo nagsasalita. Kasi hindi nga natin alam yung mga darating na araw eh. Jesus will come anytime. Kaya kailangan na paghahandaan natin yung kanyang kaharian para tayo ay masama sa kanyang kaharian. Mahirap namang dumating ang Panginoong Hesus na yung iba na isama na sa kaharian, tayo na iwan. Magdudusa, mapaparusahan. Kasi hanggat buhay ang tayo, nandun yung habang ng Diyos. Nandun yung pwedeng pagbabalik loob. Nandun talaga. Pero once na, tapos na, ang kwento, namatay na tayo, may second coming na, wala na. Kasi lahat naman tao, kilala ang Diyos eh. Mahirap nga lang kung may taong hindi kinikilala ang Diyos. O walang kilala ang Diyos, mas mahirap yun. Pero tayong mga tao, alam na may Diyos. Pero nagbabala ang Biblia na hindi lahat na nagsasabing Lord, Lord, Lord ay papasok sa langit. Kundi yun lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin yan. Hindi porke lay minister ka, pari ka, madre ka, mabuting ama ka, mabuting nanay ka, ay papasok na ako sa langit, qualified na ako. Hindi po. Ang basihan dyan, kung sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Yun po yung dun requirements ni God. Hindi niya pwedeng sabihin na, Lord, ako mabuting anak ako, pinag-aaral ko yung mga kapatid ko, sinusuportahan ko yung mga magulang ko, wala naman akong inaagrabyadong kapwa ko, mabuti ako, ay naku, magpuro ako. Kasi para tayong yung nagdadasal na 2 tao,
Na yung isa, marami siyang sinasabing kabutihan na ginagawa niya sa Diyos. Hindi ako nagnanakaw, hindi kamukha niya nagnanakaw. Oh, may comparison pa, no? Samantalang yung isang nagdarasal, Lord, Lord, dinadagukan pa niya yung kanyang dibdib. Napatawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Di ba? So, ibig sabihin nun, malalaman natin na pwede tayong, qualified tayo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos kung lahat, as in lahat ha, ay sinusunod natin without questioning God's commandments. Sapagkat ang sumusunod sa buong kautusan, pero lumabag lang sa isa, ay lumabag sa lahat. Kaya nga tayo lahat, kaya ginusto man natin o hindi, nagkakasala talaga tayo sa bawat araw. Kuminsan nga, nagiging sanhi pa tayo ng kasalanan ng iba, which is mas masama yun. Mas masahol yun, yung tayo na nga, nagkakasala na nga tayo sa ating sarili eh. Paggawa natin ng kasalanan. Tapos, nagiging source pa tayo, dahilan pa tayo ng kasalanan ng kapwa, mas mahirap yun. Amen? So, dapat lang ng kaharian ng Diyos, makakwalify tayo doon, masusulat ang ating pangalan sa Book of Life, kapag sinusunod natin lahat. Amen? Lahat. At mahirap masundin lahat. Yes, mahirap. Pero walang imposible sa Diyos. Kaya nga, nagbabala ang Panginoong Hesus eh. Ang sinong mang nagmamahal sa kanyang sariling buhay ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. Sino mang tao na mas mahal niya ang nanay niya, tatay niya, anak niya, asawa niya, nang higit sa akin, di karapat-dapat sa akin. Yung mga taong hindi nagpapasa ng sariling krus, hindi karapat-dapat sa akin. So ano ibig sabihin nun? Ang pusunod natin sa Panginoon, kakalimutan natin lahat ng gusto natin, lalo na nakakapag-ano sa atin sa makamundo at nagiging source ng ating kasalanan, just to follow and obey God. Kapag hindi natin ginawa yun, hindi tayo pwede pumasok sa langit. Sapagkat alam naman natin na ang langit ay tahanan o kaharian ng mga banal. Nandoon nakaluklok ang ating amang nasa langit. So, paano tayo pupunta doon kung naninigarilyo ka, umiinom ka, nambababae ka, nagsusugal ka? Meron bang ganun? Yes, yung mga taong pupunta doon, may mga old life yun. May mga dating masasamang pamumuhay. Pero nagbago sila at nagbalik loob. Yun ang gusto sa atin ng Panginoon. Hindi binibigyan tayo ng chance na magbalik loob sa Panginoon. Ang tanong, gusto ba natin? Kasi dalawa lang naman yan eh. Kaharian ng Diyos o kaharian ng impyerno. So, kaharian ng Diyos, buhay na walang hanggan. Kaharian ng demonyo, buhay na walang katapusang parusa. Na gusto ba natin na pag nandun na tayo sa impyerno, saka natin sabihin na, Lord, iiwan ko na yung kabit ko, iiwan ko na yung pagnanakaw, yung pagiging corrupt ko, official. Hindi na eh. Tapos na eh. Sarado na eh. Sarado na ang pinto ng langit eh. Kaya salamat na sa Panginoon, nire-remind tayo na ano bang problema mo ngayon? Mas mabigat na problema ay yung patutunguhan, saan ba tutungo ang kaluluwa mo? Kaluluwa natin. Yun ang mas dapat natin pinoproblema. Kasi ang katawang lupa, ang lahat ng pinagkakatiwala sa atin ng Diyos dito, temporary lang yan eh, pahiram lang. What about our soul? Saan tayo pupunta? Saan tayo pupulutin? Wala naman yan sa kayamanan, wala naman sa pinag-aralan. So, kailangan talaga tayo ay magkaroon ng koneksyon sa Panginoon. Kaya nga, sinabi ng mabuting balita na gusto mong malaman kung naghahari na sa'yo ang kaharian ng Diyos? Sa puso natin. Dito pa lang, hindi pa natin kailangan agad yung second coming. Hindi natin kailangan mamatay. Ngayon pa lang buhay na buhay tayo, pwede na. So, natandaan niyo yung kwento sa Bible na yung isang tao, nalaman niya na itong sa isang bukid ay mayroong nakabaon na kayamanan. At yung kayamanan na yun, talaga namang napaka-priceless. Ang ginawa niya, binenta niya lahat ng kanyang ari-arian, as in lahat, para lang mabili yung bukirin na yun o lupa na yun, para mapasa kanya yung kayamanang nandoon. So, ano ibig sabihin nun? Na, once na natagpuan na natin ang Panginoon, tinanggap na natin si Kristo sa ating buhay, tinalikuran na natin ating mga kasalanan, siya yung kayamanang nasumpungan natin, na hindi na natin ipagpapalit kahit kanino, na kaya natin i-give up.
ibenta. Ibig sabihin i-give up. Yung lahat ng kinahuhumalingan natin sa mundo na naglalayo sa atin sa Diyos. Just to keep the treasure of your faith and your love to God. Kasi wala naman talagang makakahigit sa pag-ibig ng Diyos eh. Wala naman talagang makakahigit sa kaharian ng Diyos. Amen. Sabihin mo na napuntahan mo na yung pinaka magandang lugar sa ibang bansa. Wala eh. Wala. Uncomparable yung langit na ino-offer sa atin ng Diyos na hindi pa nakita ng mata, hindi pa na naririnig ng tenga, hindi sumasakit sa isip ng tao, ay inihanda ng Diyos sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. Alam nyo, God is very fair. Maring sabihin ng iba, lalo na yung mga walang relasyon sa Diyos na napaka-unfair naman ni God. Minsan naisip nyo na ba yun na, ay, ang unfair ni God. Kasi bakit may mahirap, may mayaman, merong malakas, may nagkakasakit. Bakit pa sino pa yung mabuti, siya pa yung namamatay? Bakit, hindi ba? Meron tayo, may mga bucket tayo. Full of bucket. Pero, I'll assure you that God is a fair God. Pantay siya sa lahat sa atin. Ano man ang kakatayuan natin sa buhay, mayaman, middle class, mahirap, pantay ang pagtingin ng Diyos. Bakit? Kasi ang mga tao, binabase natin ang success natin sa estado natin sa buhay, kung ano ba yung mga naipon natin sa bangko, mga na-invest natin, di ba? Diyan tayo nagkakaroon eh. Pero God is fair because meron siyang isang kaharian na ino-offer sa lahat. Yun ay ang buhay na walang hanggan. Kaya, hindi mo masasabi na, Lord, ang hirap ko. Wala kaming makain, hirap na hirap kami sa buhay. Merong ino-offer si Lord na higit pa yan sa hinahanap mo sa buhay mo. Kung may sakit ka man ngayon, maybe you will complain to God na, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, bakit puno ako ng sakit? God is fair. Bakit? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay lalong lumalapit sa mga taong lumalapit sa Diyos kapag sila ay mayroong karamdaman. Yung bang ang kanilang pinagkakatiwalaan at inaasahan ay ang Diyos na lamang. Hindi sila umaasa sa mga tao, paligid, pangyayari. Amen. That God is fair kasi sa ikaw, ako, ino-offera niya ng langit. Ang tanong, tayo ang nagre-refuse eh. Tayo yung umaayaw sa langit na yan eh. Tayo yung umaayaw sa kaharian na yan. Bakit? Sapagkat ang kaharian yan na hindi nakikita ng naked eye. Ay siguro kung offeran ka ng mansyon, sabihin nga, tira ka dito sa Malacanang, o tira ka dito sa pinakamaganda. Ay, kukunin ka agad natin yun. Pero ang ating pananampalataya, sabi nga you should live not by sight but by faith. Kailangan mabuhay tayo hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi yung mga nakikita natin sa mundo, lahat yan gagamitin ni Satanas para magkaroon tayo ng atraksyon sa kanya. Si Satanas naman ay hindi magpaparamdam niya ng mukhang demonyo na may pangil, may sungay, may buntot. Hindi. Pupunta yan sa isang lugar o isang bagay, isang tao na gagamitin niya na magmumukha siyang anghel. Pero nagbabala ang Biblia na ang si Satanas, aalat mo among tupa lang yan. Pero pag hinubad mo yung talagang pagkatao niyan, isa yung mas matapang, salbahe, gutom na asong gubat. Ang pangit ay tsura. Lalapain ka eh. Yan, sabi nga, ang demonyo ay parang leon na umaatungal, aligid lang sa atin. Naghihintay lang siya ng perfect timing na makita yung kahinaan natin at tayo ay tutuksohin hanggang mapunta tayo sa pagkakasala kapag pinagod natin. Pagka pinatulan natin siya. So, mawawala yung kaharian. At kapag ang pakikinig sa salita ng Diyos, halimbawa ngayon nakikinig ka sa salita ng Diyos, ayaw ng diablo yan kasi magkakaroon ka ng idea na, ay oo nga no, kaya pala ako walang peace of mind, kaya pala pag may problema ako, madali akong bumigay. Kasi wala sa akin ang kaharian ng Diyos. So, ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos, nandito na mismo sa mundo. Although, ang naghahari dito sa mundo ay si Satanas, very obvious naman.
Sa social media pa lang, gamit na ng Diablo ang paghahari. Pero salamat na lang sa Panginoon na kahit ang Panginoong Yesus ay nasa langit, na hindi pa nagde-decide ang Ama sa langit na muli siyang pabalikin. Kasi tanging Ama lamang nakakaalam ng oras kung kailan. Salamat na lang sa Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataon. Yan ang pagkaasay natin. Daig mo pang tumama sa loto, pinakamayamang tao, pinakamatalino. Kapag yung kaharian ng Diyos, eto na nag-start na siya. Paano? Interesado ka nang makinig sa mga salita ng Diyos, nagbabasa ka na ng Bible, nagsisimba ka na, gumagawa ka na ng mabuti sa kapwa mo. Diba? Hindi ka naman dati ganon. Yung give up mo na yung mga bisyo mo. Ayun na, nagsisimula na yung paghahari sa'yo ng Diyos. Amen? Pero kung halimbawa hanggang ngayon, puro bisyo. Imbis na Holy Spirit, puro sigarilyo, yung ibang spirit ang, amen, galit. Hindi paghahari po yan ng Panginoon. Kaya nga sinabi ng mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. Amen. Sa mga talagang merong relasyon sa Diyos, alam nyo kasi yung relasyon, di ba, yung, halimbawa ikaw nanay, may relasyon ka sa anak mo, syempre yung relasyon mo sa anak mo, anong gagawin mo? May time ka sa kanya, aalagaan mo siya, ihahatid mo siya sa school, papakainin, lulutuan. Talagang nandoon yung focus mo na mapabuti yung anak mo. Relasyon yun sa tao, ha? Pero ang hinihingi ng Diyos para yung kaharian niya ay mapasa atin, ay yung relasyon ng isang hari at isang alipin. Tayo yun. Ang hari natin ay Diyos, tayo ay servant. At ang hinahanap ng Diyos ay isang good and a faithful servant. Kung wala tayong panahon sa Kanya, hindi man lang tayo nagdadasal sa bawat araw, tayo papasalamat, tayo nagsisimba. Sabi magbasa ng Bible everyday, di natin ginagawa, samantalang utos ng Diyos yun. Joshua chapter 1 verse 8. Ang dami. Amen? So, kung meron ka talagang malalim na relasyon sa Panginoon, may mga makikita ka na gagawin ang Diyos sa buhay mo na hindi mo ini-expect. Pero mangyayari. Excuse me. At kung meron ka talagang malalim na pag-ibig sa Diyos, maraming i-reveal ang Diyos sa'yo na hindi makikita ng iba kasi ikaw ang makaka-experience. Magkakaroon ka ng personal encounter kay God. Hindi ka mukha na hindi mo siya pinapansin. Wala. Kilala mo lang siya as in, siya yung Diyos Ama, siya yung anak na nagligtas, ganun lang. Very simple. Unlike nung pag talagang, halimbawa, asawa mo for 20 years, 30 years, di mo pa nga kilala kahit kaano katagal yung asawa mo Pero, sa tagal lang yon, may mga alam ka na alam mo na yung gusto niyang pagkain, ano ayaw niya. Minsan nga, facial expression lang niya, alam mo na mas lalo na ang Panginoon. Kailangan natin siyang makilala na husto para maranasan natin na ito pala yung Diyos ng napakabuti. Na, minsan hindi ka pa humihingi, binibigay na niya. O mahaba yung pasensya mo, yung mga bunga ng banal spirito, nararanasan mo na. Di yan, na naked eye yung pagkita mo, spirit to spirit, nararamdaman mo yun Magiging speechless ka pa kung mararamdaman mo na ito pala yung Diyos na sinasamba ko. Ito pala yung kayang ibigay niya. Mga kapatid, ibinigay nga ng Ama sa langit ng kanyang bugtong na anak Diba? Pinako sa krus na matay. Muling nabuhay. Ano pa kaya yung hindi niya pwedeng ibigay sa atin? Kaya na ibigay yung pinakamahal na sasakyan sa'yo, bahay. Lahat yan. Basta unahin muna natin ang kalooban ng Diyos, ang pag-search ng kaharian ng Panginoon. Kasi mas higit pa sa mamahaling mga bagay, yung magkaroon ka ng napaghaharian ka ng peace of mind, napaghaharian ka ng love, ng joy, yun ang pagkamitihin natin. Kasi pag nandoon yun, hindi yung mananakaw, hindi yun masisira. Amen? Yung bang tipong kahit nasa gitna ka ng problema, nakangiti pa, napaghaharian pa ng kapayapaan. Kaya nga may mga tao na de-depress Minsan may nagpapakamatay pa nga Kasi nga wala yung paghahari ng Diyos.
ang paghahari ng Diyos ay napakalakas ng puwersa. Kung yun ano lang natin, pananatiliin lamang natin sa ating puso. Amen? And of course, walang isa sa atin, o kahit pinakamatalinong tao na magsasabi na, ganito, prediction, darating ang Panginoong Jesus sa ganito. No, huwag kayong maniniwala. Kasi mga hula-hula, kaya nga hula, hinuhulaan lamang Huwag kayong maniniwala sa mga manghuhula. Kasi, taliwas yan sa kalooban ng Diyos. Maniwala tayo sa salita ng Panginoon, sa pangako ng Diyos. Yun ang totoo. Hindi tayo pwede manghula. Kasi nga, ultimo nga ang Panginoong Jesus, hindi niya alam kung kailan siya pababalikin dito. Yung pa kayang tao sasabihin, tingnan ko yung palad mo, darating ganito, ganyan. No. Wag na wag. Hindi po dapat yan. Amen? Tanging ang Diyos ang malamang magpagkasabi na, ganito, December 5 to year 3000, halimbawa, darating na ang Panginoong Jesus sa ganitong oras, ganitong araw. Hintayin pa ba natin yun? Mauna pa yung mauna pa tayong mamatay doon sa second coming. Actually, yung ating kamatayan na hindi natin i-exert kung kailan, yun, dapat pinaghaharian na tayo ng Diyos Dapat kung senior citizen ka na, wala na yung galit sa puso mo Kung kailan ka tumatanda, dapat pabawas yung kagalit mo Amen? Ibig sabihin na paghaharian ka na ng Panginoon. Kaya nga, di ba, let your will be done. Amen? Sapagkat, wala talaga nakakalam. Isa surprise. Sa mga taong talagang naghihintay sa Diyos, sa muling kanyang pagbabalik, excited. Nananabik sa pagbabalik muli ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay natatakot, mamatay, natatakot sa second coming, ibig sabihin, hindi ka pa talaga naghahanda sa kaharian ng Panginoon. Kasi natatakot ka na, ayoko muna kasi pangabit ako ng impyerno. Ayoko muna, hindi ko pa napagpatapos yung mga anak ko. Hindi pwede ganun Kapag tayo ay tatawagin ng Diyos sa kamatayan o darating siya, hindi naman yung sasabihin na, teka muna, hindi ko muna ito kukunin, hindi pa natatapos sa pag-aaral ng anak ko ito meron niyang iba buntis yung babae, tapos yung lalaki namatay. Di paano niya ipoprovide yung kanyang anak? Kung yun ang kanyang nagtatrabaho. Kaya iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay. Pero unexpected, kaya nga sinasabing aksidente. Hindi mo inaasahan na darating. Kaya kailangan maging handa tayo. Pero, minsan sa simpleng bagay. Magmumotor. Bibili lang ako ng pandesal mula sa bahay namin hanggang doon. Siguro wala pang mga 3 minutes yun. Hindi mag-helmet. Diba, unexpected, biglang may bumangga sa kanya na wala ng preno na sa lubong niya. Diba? Yung mga ganun bang bagay, yung pinaghahandaan natin, ito dapat kung mahal ang ating buhay, kailangan kahit yung mga simple, nasabi nga nila, paano mo masusunod ang pinakamahirap na utos ng Diyos kung doon pala sa pinakasimple, wala na tayong disiplina. Na, kung magmotor, para bang parang siya mang buhay, nandun yung tata, yung anak nasa gitna, yung nanay nasa pangatlo, tapos walang mga helmet sa bumotor sa highway. Sa palagay niyo ba, pag namatay na bangga yun Amen. Pagka paghaharian, we should love our life. Kasi yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, one time, big time lang yan. Minsan lang yan, hindi na yan maulit. Kaya kailangan, disiplinado tayo kahit sa maliliit na bagay. Kasi nga, we are looking for the kingdom of God. Kapag dito palang praktisado ka na sa mundo, na sumunod sa kalooban ng Diyos, di pagdating sa langit, di ba? Alam mo na ikikilos mo. Alam mo na kung paano sasambahin ng Diyos. Amen? Kaya nga, ang sabi dito sa mabuting balita, ang anak ng tao, ang Panginoong Jesus, ay darating na parang kidlat. Ano ba yung kidlat? Hindi ba yung kidlat yung bilis? Diba? Wala pa yata ng 1 segundo yun. Ba't ang bilis ang kidlat? May mga tao nga pag tinamaan ng kidlat, talagang namamatay, nasusunog Salamat tayo sa Diyos. Pandemic pa lang ang pinatikim sa atin. Kung tutusin, grabe na yung mga kasalanan na ginagawa natin sa ating Ama. Pwede na niya sabihin, ayoko na. Isang kisap mata ko, gunawang mundo. Pero hindi. Pinalaktis tayo sa pandemic. Pinalaktis tayo ng social distancing,
ng paggamit ng alcohol, ng maraming itinuro sa atin, ng disiplina ang pandemic. Kasi before pandemic, sobrang busy ang tao sa paggawa ng kasalanan. Nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng chance na magkasama ang mga pamilya, tumahimik ang mundo, wala mo ng ganito, wala mo ng pasyal-pasyal, quarantine. Why? Para magkapagnilay naman tayo sa Panginoon. No? Pinapatahimik muna yung mundo para yung puso naman natin marinig ang tinig niya. Amen? Pero ngayon, unti-unti bumabalik sa normal na kasalanan. Maingin na naman ang mundo. Wala na namang time ang tao manalangin. Samantalang ng pandemic, dasal nawawala na ang pandemic. Ngayon pa unti-unti nang nawawala ang pandemic. Ano na ang nangyayari? Napagkahandaan ba natin ang kaharian ng Diyos? Naisip ba natin yun? Idarating nga siya anytime. Amen? Nagbigay pa nga ng halimbawa itong Bible. Ano yung halimbawa? Ang sabi dito, naalala niyo ba? Yung panahon ni Noah, yung unang paggulaw sa mundo. Anong ginawa ni Noah? Inutusan siya ng ama na gumawa ka ng ganito, ng arko, ganito ang laki, ganito ang haba, ito yung klase ng kahoy na gagamitin mo. Tirik na tirik ang araw, nakikita ng mga tao. Sinaulo ba itong si Noah? Tirik na tirik ang araw, ay gumagawa ng malaking barko. Ano gagawin niya dyan? Diba? Kaya nga minsan pagka nakikita ng mga kapwa natin na nagbago ka na, nagbalik loob ka na, minsan ang tingin sa'yo sira ulo eh. Bakit? Dati ka lasinggero, ngayon hindi ka na lasinggero eh. Nagba-Bible study ka na, sisimba ka na, nagiging mabuti. Amen? So, ganun ang tingin nila kay Noah. Pero nagbabala si Noah na ito ginagawa niya para sa darating ang bagyo, ang malaking baha. Lilipunin ang buong mundo. Pero hindi sila nakinig. Kasi di ba, tingnan nyo ha, sabi dito sa mabuting balita natin, ano pang ginagawa ng mga tao nung panahon ni Noah? Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noah sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Amen? Ganyan tayo ngayon sa panahon natin. Hindi lang natin napapansin, same story, same situation. Ano bang kinakabahala natin ngayon sa panahon na ito? Maaring pare-pareho tayo abala sa paghahanda ng pagkain, naglalaba, may pupuntahan, magpa-party, meron ngayong araw na ito, ikakasal, bibinyagan, maraming kabisihan tayo, no? Sa araw na ito. Hindi natin alam, darating na pala ang Panginoong Jesus. Yun po yung sinasabi natin na masyadong occupied yung isip natin ng mga bagay na nauuna kaysa sa Diyos. Hindi sa isipin natin na, sa araw na ito, ipanalangin natin na gabayan tayo ng Panginoon, na makasunod tayo sa kanyang kalooban, na ang kanyang kaharian ay masunod natin, mapabilang tayo. Kanya-kanyang busy na ba? Dami-daming tao sa mundo eh. Ano ba? Bilyon na ba? Iba't ibang parte ng bansa. Lahat yan may pagka-busy. Pero sobrang busy, nawawala na ang Diyos. Minsan, natatapos na ang buong araw full of stress. Wala. Nakakatulong lang sa sobrang pagod. Hindi na nakapagpasalamat sa Diyos. Hindi na ginising ng Diyos kinabukasan. Ay, paano na? Saan kaharian tayo ibibilong? Amen. Dalawa lang naman po ang pagpipilian natin eh. Right or left. Right or left. Hindi naman tayo pwede sa or. O. Kanan o kaliwa. Langit o impyerno. Hindi tayo pwede sa o. Parang nasa gitna ka lang. Mili ka lang. Gusto mong kaharian ng Diyos sa langit. Gusto mong kaharian ng demonyo sa impyerno. Amen. Kaso, ang nangyayari sa atin, because of our free will, nandun tayo sa o, nasa middle. Minsan mabuti, minsan masama. Depende sa sitwasyon, depende sa tao. Na hindi po yun ang paghahari ng Panginoon. Dahil sure, ang Diyos na ino-offer niya sa atin is isang kaharian na hindi matitinag, wala na yung hirap, wala na yung sakit. Amen. Isang bagong katawang panglangit na ibibigay sa atin. O kaya yung sinasabi na nangyari kay Lot, nung ginunaw ang Sodoma. Ganun din ang sitwasyon. Very busy ang mga tao. Pero pinaulanan ng asupre. Amen, ng apoy. At natupok yung mga tao doon.
Amen. Ganon din ang mangyayari sa atin. Jesus will come unexpectedly. Kaya sana wag tayo magdalawang isip na, ay oo, ang priority ko sa buhay ko, Diyos, kasi hinihiram ko lang naman lahat ng meron ako eh. Temporal. Alam niyo kung pwede lang halimbawa gumupit ka ng papel, maraming papel, at ilagay mo yung salitang temporary. Then idikit mo sa TV mo, sa noon na asawa mo, no? Parang Pinoy henyo. Idikit mo sa kotse mo, idikit mo sa bahay mo yung salitang temporary. Mapapaalahan tayo na oo nga, no, pinagkakatiwalaan lang ako ng Diyos. Hindi akin ang mga ito. Siguro, pagkakamithiin natin na yung kaharian ng langit ang ating mapaghandaan. Yung makapag-ipon tayo ng mga materyales. Sabi nga ng Panginoong Hesus, paghahanda ko kayo ng silid sa aking sa kaharian ng Diyos. At paghanda na, babalik ako upang isama kayo doon. Paano tayo masasama kung wala tayong materyales ng kabutihan na ginagawa sa bawat araw? Amen. Nagiging ganid tayo. Di ba very blessed ka na nga, mayaman ka na nga, pwede ka naman tumulong sa kapwa mo. Pero ganid Alam mo yung ganid, yung akin to pinagkirapan ko to walang kaharian ang nakahanda dyan. O kaya yung tatandaan yung kwento ng binatang mayaman, lumapit siya sa Panginoon ito sa sinabi, gagawa ko na po lahat ng utos nyo, pero gustong ko po makapunta sa langit. Ano pong gagawin ko? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ibenta mo lahat ng kayamanan mo at sumunod ka sa akin. So, naging nalungkot yung mayamang binata. Kasi yaman-yaman niya, tapos ipagbebenta lahat, tapos magiging follower, alagad, yung nakachinelas lang, nakasimpleng damit lang, walang mga material na bagay. Ano ibig sabihin nun? Na ang kaharian ng Diyos, wala yan sa material na pinapahiram sa atin ng Diyos, kundi na sa puso natin kung paano i-give up lahat just to have the kingdom of God. Amen? So, kailan pa natin sasabihin sa sarili natin na, oo nga, soba akong busy pero seek first the kingdom of God. Yun dapat ang nauuna Yung unahin natin hanapin ang kalooban ng Diyos. Ano ba yung gusto niya? Yung bang, pag nalalagay tayo sa sitwasyon ng pagsubok, teka muna, ito yung gusto ni God Hindi yung, kung ano yung napapanood natin sa social media, ginagaya natin. Huwag na tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Kasi ang takbo ng mundong ito, advance, pero pa-advance din ang kasalanan. This generation is an evil generation. Ibang klase ang kasalanan ngayon, high-tech. Isang pindot lang, pwede ka nang mag-scam. Isang pindot lang, pwede ka nang, di ba, ang dami. Di pindot na ngayon ang kasalanan, high-tech na. Kaya dapat tayo ay maging handa. Amen. Kasi sa pagdating ng araw ng Panginoon, wala. Wala talagang madadala. Tapos, hindi mo naman masasabi na, isi-save ako ng anak kong pare, isi-save ako ng madre kong hindi. Kanya-kanya tayong pagtatrabaho when it comes to papunta sa langit. Hindi mo pwedeng bit-bitin yung asawa mo, mabuti tao naman ako naglilingkod ako sa Diyos. Halika, aking mga anak ko, sama ko sa hindi. Kanya-kanya tayo. Kaya kailangan maging handa sa araw na yun, na parang kidlat, na darating ang Panginoong Hesus. Kasi sinabi nga dito yung rapture, no? Sabi dito sa araw na iyon, ang sino mang sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Amen. Ang ating faith, ang ating love sa Diyos is a choice. Kung ano man tayo ngayon, kung ano ka man ngayon, that is your choice. Dahil ang alam natin, ang choice ng Diyos ay yung mapabuti tayo. Yung bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pero ang trabaho ng dyablo, nakawin yun. Patayin yun. Sirain ang buhay natin. Sirain ang relasyon natin sa Diyos. Maganda ang plano ng Diyos sa tao. Nasira lang, di ba? Nung time na si Eva at Adan ay nagkasala, sumuway. Ayun na nga, sumuway na nga yung mga una nating magulang Sinabi na nga bawal. Pero ginawa pa nila. Pero tayo, sa panahon natin ngayon, open book na ang Bible
Wala nang inilihim ang Diyos. Sinabi na lahat. Hindi kamukha nung tayo ng Panginoong Jesus. Marami pang nagdududa. O, yan ba talaga ang anak ng Diyos? O, ganito ba yan? O, ganyan ba yan? Hindi. Ngayon, lahat na eh. In-offer na eh. Tutugon na lang tayo. May nagpakamatay na sa krus para sa ating kaligtasan. May mga nangangaral na ng salita ng Diyos para pa rin patuloy sa ating kaligtasan. Ayaw pa rin natin makinig. Ano pa gagawin ng Diyos? Amen? Masyado nang sobra-sobrang naipakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin. Mga tao, tayo. Ano yung pag-ibig natin sa Diyos? Paano kung dumating na ang pangalawa, huling pagbabalik ng Panginoong Jesus? Biglang yung katabi mo, yung asawa mo, nawala. Kinuha na yun ng Diyos. Hindi na niya hahayaan yung mga naglilingkod sa kanya at totoong nagmamahal ay maghirap pa. Mapunta pa sa impyerno. Amen? Yung tipong magugulat ka na lang, wala na yung mahal mo sa buhay, yung pala kinuha na ng Diyos. Dapat ganun tayo. Asamin natin na tayo mapasama sa paghahari ng Panginoon. Paano kung lahat na pala nakasama mo sa bahay, kinawala, pas ikaw na lang mag-isa? Ano ibig sabihin nun? Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya lang tayong mga tao, binabaliwala natin yung kanyang salita. Ang pakikinig po ng salita ng Diyos ay kayamanan. Kayamanan talaga to. Kasi nga, ugali kasi di ba, ikaw ba, gusto mo nga mayaman nga siya, matalino nga siya, maganda nga siya, sama naman ang ugali niya. Gusto mo ba yung ganong kaibigan? O meron ka isang tao na kaibigan na may tuturing na mahirap lang siya, wala siyang natapos, pero pakabait niya. Dinadala ka niya sa Panginoon. Sino mas pipiliin mo? O kaya meron kang anak na matalino, pero sawail naman, bastos. Baka makasustayin mo pang magkaroon ng anak na hindi naman katalinuhan, pero masipag, magalang, mapagmahal, makaliwas. Amen? Yung minsan talaga na-overcome lang ng mga material na bagay, yung ating decision eh. Yung free will natin, actually yung free will natin, kayamanan natin yan eh, pero kanino natin ibinibigay? Sa demonyo na talo na, sa demonyo na walang gusto, kundi lagi tayong magkaroon ng kasalanan. Kasi, maaaring itanong niyo sa sarili niyo na, bakit ba ganito ang takbo ng mundo? Since God is a powerful God, ba't na lang niya gawing mabuti ng lahat ng tao? Kailangan may demonyo pa. Bakit? Yeah? We cannot question God. May mga tanong sa isip natin na tanging ang Diyos lang ang makakasagot. Kasi yung isip natin, limited lang yan eh. Kahit ikaw yung pinakamatalinong tao, limited lang yan. Hindi mo kayang pantayan. Kahit sabihin na natin may mga scientists ngayon na nakaka-discover ng ganito, ganyan. Na-discover ang Facebook. May limit eh. Amen. Kaya kailangan eh, huwag ka na mag-question sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos. Sumunod na lang tayo. Kasi kung ibibigay ng Diyos ang lahat sa atin, sa isang tao, bigyan niya na lahat. Mayaman, matalino, lahat na. Kung yun naman magiging dahilan ng paglimot niya sa Panginoon. Kasi nasa kanya na lahat ang sarap eh. Mayaman, matalino, lahat na. Hindi man lang niya naranasan yung salitang paghihirap. Panginoong Jesus nga, naghirap eh. Mas mayaman pa sa atin yun. Kaharian ng Diyos ang galing yun. Kailangan nating maranasan yung mga hirap sa buhay. Kailangan nating maranasan yan para ma-purify yung ating faith kay God. Sabi niya, ang ating pananampalataya ay parang gintong dinadalisay sa apoy. Para maging malaman kung totoo or fake. Kapag nakakilala ka na sa Diyos, yung dating ng problema sa'yo, hindi na siya problema eh. It's a challenge na napapakita mo na pagtatagumpayan mo sa tulong ng Panginoon. Hindi ka mukha noon nagsolve ka ng problem mo sa pamamagitan ng your own will, yung gusto mo lang. Amen? Kaya, dapat lamang na maramdaman natin na dito sa mundo, yung number 1 na kaharian ng Diyos ang mithiin natin, ipanalangin natin, pangarapin natin, problemahin natin. Kasi hanggat wala tayo sa langit, hanggat hindi tinatanggap sa langit, ang laki-laki ng problema natin. Yun ang totoong problema. Masigit pa yan sa problema mo sa pera, sa sakit. Amen. Dahil kahit ang mga taong naglilingkod sa Diyos, problema din namin yan.
Kasi pwede kami magbago kinabukasan eh. Amen? 10 dekada ka nang naglilingkod sa Diyos, tapos yung mismong darating ng Panginoon, nagtumalikod ka. Amen? Kasi ang soul natin, ang pinakamahalaga kaysa sa mga meron tayo sa ating buhay, katawang lupa. Mawala man ang lahat, pamilya mo, ari-arian mo, saan dyan ang Diyos? Saan dyan ang paghahari sa'yo? Parang si Job, na-bless siya, super bless siya ng pamilya, kayamanan, kabuhayan, hanggang sa nasubok siya. Namatay ang kanyang mga mahal sa buhay, nasunog ang kanyang mga ari-arian, nawala ang kanyang mga alipin. Nagkaroon pa siya ng sakit na napakabaho, kakadiri, laulong hanggang paa. Hindi ba? Itinuring pa rin niya na ang kanyang kayamanan ay ang Diyos, ang maghari sa kanya. Yan ang gustong makita sa atin ng Diyos. Hindi yung tipong namatay lang yung aso mo, parang gusto mo na rin sumama. O kaya namatay yung mahal mo sa buhay, di ba? Parang siya na ang mundo mo. Hindi dapat ganun. Kaya nga ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat eh. Kasi kayamanan ang pag-ibig sa Diyos. Kayamanan ng pagsunod sa utos ng Diyos. It's not full, yung sinasabing full yung pera mo sa bangko, yung bulsa mo, hindi eh. Ang kayamanan talaga, ang kaharian ng Diyos. Na dapat nating pagkamithiin. Kasi kung hindi natin iisipin yun, hindi natin gagawin yun, sa tayo pupulutin. Amen. Nawa, masagot natin yung tanong ng Panginoon, no? Na, nagkahari na ba talaga ang Diyos sa puso natin? So, number 1, kung talagang nagkahari na siya, galit na tayo kay kasalanan. Galit na tayo sa kasalanan. Ayaw na natin gawin yung mga kasalanan ginagawa natin noon. Galit-galit na. Hindi ka mukha noon, kaibigan, barkada. Ini-invite pa nga eh. Galit na ba tayo sa mga bagay na alam nating pagkakasala? Pangalawa, kung talagang pinaghaharayan tayo ng Diyos, kaya ba nating mawala ang lahat? Wag lang ang Panginoon. Amen. At pangatlo, pag-ibig ba ang reason sa lahat ng ginagawa natin na inahandog natin sa Panginoon? Araw-araw naghahandog tayo dapat sa Diyos. At yun yung pagsunod natin sa kanyang kalooban. Kasi ang kapalit nun, ang reward nun, heaven. Langit. Langit. Hindi yung langit dito sa mundo na tawag ng laman. Hindi. Langit. Pansamantala lang ang buhay. Kaya dapat siya yung number 1. Mara pagka dumating ang panahon na nandyan na ang Panginoon, hindi tayo takot, nasasabik tayo. Actually, isa pa yan sa mga malalaman natin na ang Panginoon naghahari sa ating buhay. Kapag hindi tayo takot na mamatay, hindi tayo takot na dumating ang Panginoong Jesus, wala. Instead, andun yung pagkasabik. Kasi nga, nasasabik tayo na ang Panginoon ay, siyempre tapos na eh. Pag andyan na yung Panginoon, tapos na yung paghihirap sa mundo. Tapos na yung, hindi ba? Parang si San Pablo. Si San Pablo, di ba, dati, siya, yung nagpe-persecute siya sa mga gawain ng Panginoong Jesus. Pero dumating yung time na tinawag siya ng Panginoon. Kaya kahit gaano tayo kasama, ay, huwag mo sasabihin na hindi ka nagbabago, imposible yan. Kahit ang pinakamasamang tao, pwedeng magbago. Kung talagang isusuko natin lahat ng mga basura na ginagawa natin na nagdudulot sa ating mga kasalanan. Kasi yung kaharian ng Diyos, ino-offer yan sa atin ng Panginoon. Every day, every hour. At sabi ko nga, kung meron ka mang dapat pangarapin, paano ako makapunta sa langit? Kung ano problema mo, paano ako makapunta sa langit? Saka na yung problema mo sa pera, sa magulang, sa pamilya. Kasi once na nandoon na yung number 1 mong iniisip na how can I go to heaven? At alam mo na, pagsunod sa kalooban ng Diyos, masosolve na yan eh. Yung mga problema nating pangmundo. Amen. Ang pagsunod sa Panginoon, ang pagsisik ng kaharian ng Diyos, iba ang reward ni Lord. Iba. Kaya dapat magkaroon tayo ng paghahanda. Amen? So sana po nagkaroon po tayo ng spiritual na pagkain na ma-nourish natin sa ating buhay na hindi lang sa atin, i-share natin sa iba. Pakishare na lang po itong gospel na ito para na sa ganun yung iba po nating Facebook friends, malaman nila na ito pala ang kaharian ng langit na gusto
ng Diyos na pangarapin natin sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama, maraming pong salamat muli sa pagpaalala mo ng kaharian, ang pagtatatag ng iyong kaharian ay nagsisiwala na ngayon na sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, patuloy mong hipuin ang aming buhay na maging matatag upang ang ino-offer mo na kaharian ay mapabilang kami, na maisulat ng aming pangalan sa Book of Life. Thank you, O Lord. Marami pong salamat. Dinadalangin ko po ang lahat ng may karamdaman. In Jesus' name, pagharian pa rin sila ng kapayapaan sa kabila ng mga sakit pisikal na kanilang nararamdaman. Kung tayo ay may karamdaman ngayon, in Jesus' name, pagharian tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Lord, dinadalangin ko din tong Facebook Live ng Word of God. Yes, Lord, pagharian nawa lagi ng iyong banal na Espiritu ang Facebook Live na ito. Ako, Lord, humihingi ako ng panalangin sa aking mga kapatid na ako ay bigyan niyo po ako ng lakas espiritual. Pagharian ako lagi ng iyong kalooban na masunod. At gayon din po, dinadalangin ko po lahat ng inyong mga pamilya, mismo kayo, na pagharian ng Diyos ang lahat ng inyong gagawin, sasabihin, iisipin, upang sa ganon, masanay tayo na ginagawa ang lahat to glorify God. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, hadya mo po kami sa lahat ng masama. At Lord, pagharian mo nawa ang buong mundo ng kapayapaan, ang mga bansang nag-aawit, nagigera, pagharian mo po, Panginoon, ng pag-ibig ang bawat leader. Gayon din po ang panalangin ko sa aming bansang Pilipinas, na pagharian mo po kami, gabayan kami ng iyong banal na Espiritu, upang ang mga gawang masama na nakapagdulot ng kasamaan sa aming bansa ay mawala sa pangalan mo, Panginoong Jesus. At ano man ang kahilingan natin sa ating sarili, unahin natin to seek the kingdom of God. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. So maraming salamat. Inaniyahan ko po kayo na kung hindi naumpisahan ang Facebook Live na ito, pwede nyo pong i-replay sa Facebook account ko o sa YouTube channel ko po na Angelica Dorde. Pa-subscribe na rin po. And of course, ngayon po ay Sunday. Sana po magsimba tayo, no? Yan practice na kaharian sa langit, no? And of course, ano lang naman to itong pong gospel ngayon ay para sa Thursday and Friday gospel, November 16 and 17. Although ngayon ay November 19, Sunday, meron pa tayong November 18 na gospel. So maya-maya po yan. Yan po yung ating i-Facebook Live. So, tsaka itong November 19 na gospel. So, ang November 18 na gospel ay tungkol sa talinghaga ng babaeng balo at sa hukom. Ang November 18. Ang November 19 ngayon po ay tungkol sa antalinghaga, tungkol sa aliping pinagkatiwalaan ng salapi. So maya-maya po, papahinga lang po ako, magpa-Facebook Live po ako ng Saturday Gospel kahapon, November 18, 2023. Ang pagbasa po ay mula kay Lucas chapter 18 verses 1 to 8. Yun nga, antalinghaga tungkol sa babaeng balo at hukom. At mamaya rin po, ipapasok ko na rin ng November 19 Sunday Gospel. Ang pagbasa po ay mula kay Mateo chapter 25 verses 14 to 30, ang talinghaga tungkol sa mga aliping pinagkatiwalaan ng salapi. At starting po bukas, next week, magkakaroon na po tayo ng mga guest na preacher. Kasi po, usually, ako naman talaga ang nag-aano po rito nagpapagamit sa Panginoon bilang instrumento niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita through Facebook Live or social media. Pero next week po, magkakaroon na po ako ng guest. Kaya mga may nakalista na dyan, sana pwede sila. November 20, Monday Gospel, Brother Ritan. November 22, Wednesday Gospel, Brother Orlando. November 24, Friday, si Brother Jerry Viray. November pa, 27, Monday Gospel, Sister Librada Manzano. At saka November 29, Wednesday Gospel, Jerry Nadate. Lahat yun 6 p.m. Alas 6 ng gabi. Lahat sila, yung mga guest preacher ko. Ng Word of God.
Baliban na lang kay brother Orlando na November 22 Wednesday, alas 12 siya ng tanghali. Kasi depende yan eh. Kaya hindi na ako masyadong makapag-guess ng mga dahil lahat sila busy. Mga preachers to na busy sa paggawa sa ubasan ng Diyos. So kung ano yung available nilang time, yun po ang kinukuha ko. At ako na lang nag-a-adjust. Ngayon, kung wala akong guest, ibig sabihin, ako na yung automatic na mag-gospel. So yun po yung month of November. So, yung month of December, saka na natin gagawin yun. Saka na tayo kukuha pa ng ibang guest. Pero, I assure you na itong mga taong itong i-guest natin, na talagang 100% yung kanilang pagsunod sa Panginoon. And, magpapagamit lamang. Instrumento lamang. Sana next week, o starting Monday, meron na po tayong guest. And, of course, ayun nga, tinatanong ng Panginoon, kamusta na ang kaharian ng Diyos sa atin? Handa na ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon? Nalalapit na ang kanyang babalik. Lahat ng pasakit ay kusang mawawagi. Ilat at tulog ay bababang lang sa langit. Kasama ang mga anghel na nagsisiawit. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa. At makikita ng mga mata ang naniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mailikha? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Kay daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa. At makikita ng mga mata ang naniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mailikha? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala?
So, simulan na natin na paghandaan ang kaharian ng Diyos upang sa ganun, lahat ng kanyang rewards ay makamtan natin kapag tayo ay natanggap na sa kanyang kaharian. Maraming pong salamat, and to God be the glory.